6:51 na po ng umaga. Gising na, Rina. Good morning, June. Gising na gising ako ngayon. Oo nga. Maaga pa ako gumising. Mga 1 a.m. pa lang gising. Wala naman talagang nakakauna sa iyo dito. Pagdating sa upuan. Ako nagbubukas nito. Meron ka sa bahay. Ready na po tayo. Magandang umaga muli. Araw na po ng Lunes sa 8 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. 2 patay, 6 sugatan sa magkasunod na pagsabog sa Quiapo, Maynila noong Sabado. Panibagong pagsabog sa lugar hindi konektado sa terorismo ayon sa NCRPO. Seguridad sa Quiapo area, mas hinigpitan ng PNP kasunod ng magkasunod na pagsabog. Publiko pinapayuhang manatiling alerto at mapagmatsyag sa paligid. UN Special Rapporteur Agnes Callamard handa pa rin bumalik sa Pilipinas para sa isang official visit sa kabila ng mga batikos sa pagdalo nito sa isang drug policy forum sa bansa. Joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Formal nang bubuksan ngayong araw. LTFRB tiniyak na hindi makagagamit ng Southwest Integrated Provincial Transport Terminal sa Pasay City ang mga kolorum na bus. At Benham Rice Expedition isinagawa ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Secretary Manny Piñol hihilingin sa Pangulo na ideklara ang Benham Rice bilang Special Food Production Area. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Nakatanggap ng 1 milyong pisong pabuya ang informant na tumulong upang matunton at man-neutralize ng militar si Abu Sayyaf Group sub-leader Al-Habsi Misaya sa Sulu noong April 29. Si Misaya ay kabilang sa mga matataas na opisyal ng ASG at nakikitang susunod na leader ng grupo. Ipinagkaloob ang reward money sa informant noong Sabado sa AFP Western Mindanao Command. Task po yun na ibigay po doon sa informant ay galing po sa civilian o isang organisasyon na nabuo na gusto po ng ang Sulu ay maging maayos na at wala na pong free of Abu Sayyaf terror na po. Bumisita kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaanak ng mga sundalong nasawi sa Philippine Air Force helicopter crash sa Tanay, Rizal. Una itong nagtungo sa mataas na Kahoy, Batangas upang ipaabot ng personal ang pakikiramay sa misis ng yumaong si Captain Christian Paul Litan. Si Litan ang pilot in command ng chopper na bumagsak sa barangay Sampaloc, Tanay, Rizal noong nakaraang Huwebes. Bumisita rin ang Pangulo sa burol ni Staff Sergeant Byron Tolosa, ang isa pang casualty sa chopper crash. Balita naman sa labas ng bansa. 50 estudyante sa Rani Jhansi School sa India ang isinugod sa ospital noong Sabado. Ayon sa Vice Principal ng paaralan, nakaranas ang mga estudyante ng hirap sa paghinga at pangangati ng mata matapos ang gas leak sa isang fuel tanker. Iniimbestigahan pa ng Indian authorities kung ano ang sanhi ng gas leak. At sa China, nailigtas ng mga bumbero sa Fujian Province ang 44 na turista matapos matrap ang mga ito sa flash flood. Nasa Shinlong Waterfall ang mga turista nang magsimula ang pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng malakas na ulan. Wala namang nasaktan sa insidente. Tiniyak naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO na hindi konektado sa terorismo ang panibagong pagsabog na naganap sa Quiapo, Maynila. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pinawi ng pulisya ang pangamba ng publiko matapos ang 2 magkasunod na pagsabog noong Sabado ng gabi sa Quiapo, Maynila. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, tinitingnan nila ang anggulong away sa trabaho ang nangyaring pagpapasabog at walang kinalaman sa terorismo. Wala rin anya itong kaugnayan sa unang pagsabog sa Quiapo noong April 28 na ikinasugat ng 14. Kung talagang terror threat yan, lalagay sa sa mataong area, sa public area. O ibig sabihin, it is meant for somebody. Ito sa terror.
attack, no. So there's nothing to be alarmed of. Malayo ito sa Ayon pa kay Albayalde, hindi dapat basta paniwalaan ang ginagawang pag-ako dito ng mga teroristang grupo tulad ng Islamic State o ISIS na nais lamang maghasik ng takot. May mga testigo na ring hawak ang PNP na maaaring magbigay ng salaysay sa nangyaring insidente. Well, I think they should cooperate, no? At kung meron talaga silang nalalaman with regards to this incident, kailangan talaga nilang sabihin. We need their cooperation here. At sila din ang makakasolve kung ano talagang problema dito sa lugar nila, kung talagang may away o kung talagang... Samantala, tiniyak naman ng NCRPO na ligtas na ang lugar kung saan naganap ang pagsabog. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Pinayuhan ng Philippine National Police ang mga courier service provider na magsagawa muna ng inspeksyon sa mga idinideliver na package upang maiwasang magamit sa krimen ang kanilang serbisyo. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Doble pag-iingat. Ito ang payo ng pulisya sa mga courier service provider, lalo na sa mga nagde-deliver ng package dito sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng pagkamatay ng isang grab bike driver na nag-deliver ng isang package na umano'y naglalaman ng bombang sumabog sa Quiapo, Manila noong Sabado ng gabi. Or probably merong ipapak nila yon right in front of a employee nila para ma-ensure siguro kung ano talagang laman ng package, especially yung mga ganyan, yung mga medyo malalaki. Bilang bahagi ng investigasyon, inaalam na ng PNP kung may involvement sa insidente ang pumanaw na grab driver. Sa inilabas na pahayag ng Grab Philippines, sinabi nito na nirerespeto nila ang investigasyong kasalukuyang isinasagawa ng mga otoridad, ngunit hindi sila magbibigay ng anumang detalye ukol sa insidente. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa sinapit ng isa nitong Grab Express partner. Sa huli ay kinundina ng Grab Philippines ang nangyaring insidente at umaasang mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Mula rito sa Maynila, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Naglabas ang British Embassy ng travel advisory matapos ang dalawang pagsabog sa Quiapo, Maynila, Sabado ng gabi. Pinapayuhan ng embahada ang kanilang mga mamamayan na iwasan ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog, palaging makinig o manood ng balita at sundin ang payo ng mga otoridad. Una nang tiniyak ng National Capital Region Police Office na walang koneksyon sa terorismo ang naganap na magkasunod na pagsabog sa lugar. Naghigpit na ng ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa Quiapo area matapos ang magkasunod na pagsabog sa lugar noong Sabado ng gabi. Alamin natin ang iba pang detalye mula sa hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. live. Good morning, Asher. Yes, June, nagdagdag na ng mga security measure na ipinatutupad ang Philippine National Police dito sa Quiapo, Maynila matapos nga ang magkakasunod na pagsabog dito. Nagpakalat na ng mga police personnel sa lugar na nagroronda sa buong Magdamag. Naglagay na rin ang Barbosa Police Community Precinct ng mga checkpoint sa ilang key area, partikular na sa mga matataong lugar. Sinisita ng mga ito ang mga hindi pamilyar na sasakyan at tatanungin kung saan papunta bago padaanin. Full alert kami rito. Lalo ng mga taga Station 3. May mga naka-augment dito, mga DPSB at saka mga ibang presinto. Maging ang mga opisyal ng Barangay 384 dito sa Quiapo tumutulong na rin sa pagbabantay kasama ang mga otoridad upang matiyak na hindi na mauulit ang mga nangyaring karahasan. Ayon kay Alyodin Sultan, kalihim ng Barangay 384, hindi naman pinagbabawalan ng mga tao at wala ring ipinatutupad na curfew. Ngunit pinapayuhan umano nila ang mga residente na manatiling mapagbatsyag at agad na ipagbigay alam sa mga opisyal ng barangay o polis kung may mga kaduda-dudang pangyayari o tao na makikita. Hindi pa masabi ng PNP kung hanggang kailan nakataas ang full alert status dito sa lugar. Sa ngayon ay pawang normal naman ang sitwasyon at paggalaw ng mga tao at ang ilan nga sa mga tindahan dito ay nag-uumpisa ng magbukas. June, mula dito sa Maynila,
Asher Kadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Sa iba pang balita, handa pa rin umano si United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard na bumisita sa Pilipinas bilang pagtupad sa kanyang tungkulin sa kabila ng mga batikos na inabot niya sa pagdalo sa isang drug policy forum sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nakahanda pa rin bumalik sa bansa si UN Special Rapporteur Agnes Callamard upang mag-imbestiga sa mga kaso ng extrajudicial killings. Sa kabila ito ng pagbatikos ng Malacanang sa umano'y sorpresang pagbisita niya sa bansa nitong Biyernes upang dumalo sa isang drug policy forum sa Quezon City. Ayon pa sa UN expert, hinihintay lamang niya na bawiin ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga kondisyon sa kanyang pagbisita. Kabilang narito ang pagkikipagdebate kay Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng publiko. Pangalawa ang pagtatanong sa kanya ng Pangulo at pangatlo ay ang panunumpa ni Callamard bago sumagot sa tanong ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon naman sa isa sa mga organizer ng forum na dinaluhan ni Callamard, sa tingin nila ay ang palasyo mismo ang ayaw na magkaroon ng makabuluhang talakayan tungkol sa drug policy ng bansa. The palace is actually the one who is blocking all efforts to have a meaningful discussion on the kind of drug policy this country actually needs. Mula sa Quezon City, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Puntahan na po sa Radio La Verdad 13:50 with Attorney G, Beth at Jocas. Good morning! Morning, June! Morning, morning! Magandang umaga. Good morning, Monday. Maganda ba weekend mo, Attorney G? Hindi, Kahit kanina- natalo ang Ateneo. Oo nga eh. Kaya nga eh. Pero Ako lasal ako, Tita Rina. So panalo ka naman lagi dito. Ikaw naman lagi kang panalo. Hindi, dahil meron akong tatlong Talo kasi pamangkin eh. Ateneo Volleyball. May tatlong pamangkin kasi ako nag-graduate ng Lasal. So tandaan natin, Rina, Lasal talaga ang team niya, ha? Pag ikaw talaga, Ateneo, mag-Ateneo to. Wala, champion ng Lasal, Tita Ay, Rina. tapos na pala. champion eh. Last na pala. Oo. Best of 3 lang pala, no? best of 3, back-to-back champions. Pero isipin mo sila. kung Tita Rina, nanalo yan, ha? i-explain mo nga sa amin, ano, bakit sa 5th set hanggang 15 lang, race to 15? Race to 15 lang kasi yun yung parang new rules talaga nila. Tapos sa first 4 sets, dapat 25 points Okay. yung ma-reach nila dyan. So kung mag-5th and deciding set, hindi na up to 25. Oo, Up to 15 na lang. Oo. So bagong rules yan. Oo. Kaya Saka pala. di ba dati ang rules nila, kung sino lang yung nag-serve, yun lang yung pupuntos. Pero ngayon, binago na nila yung rules nila na mas modern na. Kahit sinong mag-serve, Puntos basta ka agad. magkamali yung isa, may Talaga? puntos Oo, ganun na sila. ngayon. Oo, ganun na ngayon. Para mas mabilis. Dati kasi mas mahaba yung laro nila. Ano yan yung tawag Mga dyan? grade school pa ako, mahaba yung laro namin. Ang tawag yan, Tita Tagal kasi nun. Rina, Oo, ang tagal. side out. Di ba naalala Side mo? out. Side out. Yes. Oo. Naku, ako. Kaya mas mahaba nga. Pero at least sa men's volleyball, panalo Panalo ang Ateneo. Ateneo. Yes, so- Football, panalo rin ang Ateneo Ateneo. against FEU. Oo, yan. Naku, napakaganda si Murado. Wala na, magre-retire na Oo eh. nga, wala. Ayaw Hindi daw niya, siya ayaw na. maglalaro. Tsaka marami ang mga magagaling sa Lasal. Sina Chamson, Kim Baron, Fajardo. Kim Fajardo bumalik, di ba? Si Cheng, di ba? At saka marami mga magaganda ngayon, di ba? Yes. Yung pala, Okay, ikaw pala. yung pala Tingin nakapokus na sa iba. mga ano ni Tito Jocas. Kasama na lahat yan. Tingnan nyo, pag mga babae naglalaro, punong-puno. Pag Pag mga lalaki, lalaki, kahit konti finals, lang. konti. Walang nanonood. Ay, oo, siyempre. Lalo pag beach volleyball. Ayun, lalo Ba na. mga nakabikini? Hindi, pero at least buhay na ang volleyball sa Yes. Pilipinas ngayon. Yes. At in fairness talaga kay Eliza Valdez, siya yung nagsimula ng ganyan eh. Kaya And- naging sikat ang Sumikat. volleyball. Gretchen. And the rivalry between Ateneo and Lasal, nakatulong din. Yes. Rivalry. Nako, sana sa UNTV Cup merong volleyball Volleyball. din. Oo. Women's Baka volleyball naman. marinig ni Kuya. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Lalaking biktima ng motorcycle accident sa Bacolod, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, formal nang bubuksan ngayong araw. LTFRB tiniyak na hindi makagagamit ng Southwest Integrated Provincial Transport Terminal sa Pasay City ang mga colorum na bus. At halos
Halos 7 milyong pisong livelihood project ipinamahagi ng Department of Agriculture at BFAR sa mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon, mga dating iligal na nangingisda, kabilang rin sa natulungan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa Bacolod City noong Biyernes ng gabi. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Sugatan ng isang motorcycle rider sa Bacolod City matapos maaksidente habang binabagtas ang Pasiano Alila Senior Street, Barangay Mansilingan, Bacolod City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa 20 anyos sa biktima na kinilalang si John Mendoza, papauwi na sana siya mula sa isang kasiyahan nang mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at tuluyan ng natumba. Nagtamo ito ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team na rumesponde sa aksidente ang mga tinamong pinsala ng biktima. Pagkatapos mabigyan ng first aid ay dinala na ng grupo sa Bacolod Adventist Medical Center ang biktima para sa karagdagang atensyong medikal. Kasama ang Bacolod News Team, Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Formal nang sisimulan ngayong araw ang Balikatan Joint Military Exercises 2017 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gaganapin ang opening ceremony ngayong umaga sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Inaasahang dadalo rito ang mga matataas na opisyal ng Department of National Defense sa pangunguna ni Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief of Staff Eduardo Año at US Ambassador Sung Kim. Ayon sa Malacanang, kabilang na ngayon sa national security issues ang environmental hazards. Kaya naman sa sentro ang Balikatan 2017 sa pagtutulungan ng dalawang bansa upang maiwasan ang pagkakaroon ng malalang pinsala na maaaring idulot ng anumang kalamidad. Ang joint military exercises ay inaasahang tatagal ng 2 linggo. Muli na namang nabawasan ang bilang ng mga nagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte batay sa huling survey ng social weather stations. Gayunpaman, nananatili namang excellent ang net trust rating ng Pangulo sa kabila ng mga kinasasangkutang kontrobersyal na issue. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Mas maraming Pilipino pa rin ang malaki ang pagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa survey ng Social Weather Station sa 1,200 respondents noong March 25 to 28, 2017, 80% sa mga ito ang nananatiling naniniwala sa Pangulo. 10% lamang ang maliit ang tiwala, habang 11% ang hindi makapagdesisyon. Dahil dito, nananatiling excellent ang net trust rating ng Pangulo na nasa positive 70%. 2 puntos lamang ang ibinaba nito kumpara noong December 2016 survey. Bagamat pababa ang trend, napanatili naman ni Pangulong Duterte ang excellent net trust rating mula Hunyo noong nakaraang taon hanggang nitong nakalipas na Marso. Ayon naman sa Malacanang, sa kabila ng malalang suliranin ng bansa sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon, nananatiling malaki ang tiwala ng publiko kay Pangulong Duterte. Hinikayat naman ito ang mga Pilipinong manatiling alerto at maging kabahagi ng pamahalaan sa isinusulong na pagbabago. Mula sa Quezon City, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Namahagi ang pamahalaan ng mga gamit pangisda at iba pang tulong pangkabuhayan sa mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon. Kasama rin sa mga nabigyan ng ayuda ang mga dating sangkot sa illegal fishing. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelay. Halos 7 milyong piso ang halaga ng livelihood project na ipinamahagi ng pamahalaan sa mga taga-Infanta Quezon at karatig lugar. Kabilang narito ang mga bangka at iba pang gamit sa pangisda na pakikinabangan ng mahigit sa 200 benepisyaryo. Magpapautang din ang Department of Agriculture sa mga mangingisda sa pamamagitan ng mga credit union bilang pampuhunan. Maximum na utangin 50,000 pesos. Okay? Walang collateral at babayaran mo ang pinakamaiksi 2 taon. Nakiusap naman si Secretary Emmanuel Piñol na itigil ang ilegal na pangisda dahil nakasisira ito ng makayamang dagat gaya ng corals. Nagbabala rin ito sa mga alkalde na kukonsinti sa illegal fishing. Sapagkat irerekomenda ko sa Pangulong Duterte na suspendehin ang mga mayors na hindi makatigil ng illegal fishing.
Si Mang Romel na isa sa mga benepisyaryo ng livelihood project ay naputulan ng kamay dahil sa paggamit ng dinamita. Kumikita daw siya noon ng ilang libong piso, subalit ngayon ay nasa 300 piso na lamang kada araw. Dati po ako nagamit ng dinamita. Sa kasamang palad po ay naputulan po ako ng kamay. Pero hindi pa rin po ako nasuko. Naghahanap buhay pa rin po ako. Bibili naman ang BFAR ng 2 helicopter at mga drones na makatutulong sa pagtugis sa mga iligal na mangingisda. Hahabulin namin sa pamamagitan ng helicopter yung mga illegal fishers. Kaya daw kayo masabi na. At saka bago lumipad ang helicopter, meron kaming bibilhin na 20 drones. Mula sa Infanta, Quezon, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, kakaunti ang bilang ng mga bus na bumiyahe sa unang araw ng paglipat ng Southwest Integrated Provincial Transport Terminal sa bago nitong lokasyon sa Pasay City. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Metropolitan Manila Development Authority, natuklasan nila na kolorum pala ang ilang mga bus na nagte-terminal dito. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Mula sa Coastal Mall sa Parañaque, nailipat na sa HK Sun Plaza sa Macapagal Boulevard, Pasay City ang Southwest Integrated Provincial Transport Terminal o SWIP noong Biyernes. Maayos nang nakaparada ang ilang mga bus sa lugar at mayroon na ring mga kaukulang karatulan ng mga biyahe bilang gabay ng mga pasahero. Ngunit naging kapansin-pansin na kakaunti ang mga bus na bumiyahe. Ayon sa MMDA, napag-alaman nila na maraming mga kolorum na bus ang pumapasada sa dating terminal, partikular na ang mga biyaheng pa Cavite. Nakita namin na maraming hindi bumiyahe kasi wala silang linya. So ibig sabihin, kaya pala kukunti yung bus dito, hindi nagluwasan kasi marami yung walang franchise. Sa ngayon ay may hawak na ang MMDA na listahan ng mga bus na may prangkisa at ang mga ito lamang ang maaaring pumasok sa terminal. Plano naman ng LTFRB na magbukas ng aplikasyon para sa special permit upang matugunan ang kakulangan ng mga bus na bumabiyahe sa lugar at hindi ma-stranded ang mga pasahero. So definitely, a special permit will only be given sa mga buses na may mga franchises. Pero hindi lang nila route. So we will be talking to these bus operators in those areas kung sino ang pwedeng magserbisyo. Magkaiba naman ang pananaw ng mga pasahero sa paglilipat sa terminal. Sir, nahihirapan talaga kami. Kasi malapit lang kasi kami doon. Tapos nagulat lang kami na bigla lang nalipat yung terminal. Parang nalito na. Napalayo po kami, malapit kasi kami Coastal Mall. Kaya nahihirapan ka, tapos may dala pa kayong bata. Okay lang kasi malapit lang naman eh. Convenient naman din. Ang lupang nilipatan ng bus terminal ay pag-aari ng gobyerno, kung kaya't mas makakatipid ng mahigit sa 1.2 million pesos ang MMDA mula sa dating binabayarang renta sa Coastal Mall sa Baclaran. Ko si Joan Nano, humahataw sa balita. Puspusan ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa posibleng pagtama ng kinatatakutang The Big One sa Metro Manila. Ito'y matapos ang sunod-sunod na paglindol sa iba't ibang lugar sa bansa kamakailan. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Ilang beses nang niyanig ng malalakas na lindol ang iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakalipas na buwan. Kabilang narito ang Surigao del Norte, Batangas at Lanao del Sur. Isa sa pinakahuli ay ang 7.2 magnitude na lindol sa Sarangani noong Abril 29. Ganito rin kalakas ang tinutukoy na The Big One na pinangangambahang tumama sa Metro Manila at ilang karatig lugar bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault. Kaya naman patuloy ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kabilang sa kanilang tinututukan ngayon ay ang kaligtasan ng mga evacuation center. Nakita natin doon na hindi naging effective yung evacuation centers kasi even the centers were damaged themselves. Kaya dito, kung earthquake ito, dapat yung mga evacuation centers nila can sustain, can withstand yung earthquake. Bukod dito, pinagtutuunan rin ng atensyon ng ahensya ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad ukol sa dapat gawin sa panahon ng lindol, gayon din ang kahandaan ng mga responder. Pinag-aaralan na rin ang mga paraan upang mabilis na makarating ang tulong at suporta mula sa ibang mga rehiyon.
Ganun pa man, hindi nito matiyak na handang-handa na nga ang Pilipinas sa The Big One. Activities, you cannot say na you are really prepared unless mangyari yon and you find yourself na you lack something. But we're doing the most that we can na mai-prepared yung ating mga community for this big one. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng Metro-wide earthquake drill ang MMDA sa Hulyo bilang paghahanda sa lindol. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Lombowen, humahataw sa balita. Plano ng mga nakapagbayad na ng mas mataas na real property tax sa Quezon City na humingi ng refund sa pamahalaang lokal. Itong hataw na balita ni Mon Hocson. Buwan ng Abril nang ilabas ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa implementasyon ng Real Property Tax Hike Ordinance ng Quezon City. Ito'y matapos magpetisyon ng Alliance of Quezon City Homeowners Association Incorporated o ACAI. Ang ACAI ang pinakamalaking homeowners association sa Quezon City na binubuo ng halos 100 mga subdivision. Subalit bago pa mailabas ang TRO, mayroon ng ilang miyembro ng ACAI na nakapagbayad na ng mas mataas na amilyar. Bunsod nito, plano ng mga ito na humingi ng refund sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. 5,000 plus and it's now 8,000 plus. There are a lot of senior citizens, no, who cannot even pay for their own medicines. And then you slap them with this kind of tax. Paano na mabubuhay yun? Subalit ayon sa legal counsel ng ACAI na si Attorney Ernesto Tabuhara, makukuha pa ang refund kapag nadesisyonan na ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. So yung nakabayad na, unfortunately, they will have to wait until the case is finally decided, until such time that we can ask for a refund. So that could take about 2 more years. Ayon naman kay QC Administrator Aldrin Cunha, ipinauubaya na ng pamahalaang lungsod sa Korte Suprema ang pagpapasya kung valid ang naturang ordinansa alinsunod sa Local Government Code. Una nang humingi ng 60-day extension ng QC government upang masagot ang petisyon ng ACAI. Mula dito sa Quezon City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Hinihikayat ng Department of Health ang publiko na samantalahin ang libreng blood pressure screening sa mga health centers sa bansa ngayong buwan. Ito ay bilang bahagi ng inulunsad na May Measurement Month ng DOH. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Mahigit 12 milyong Pilipino ang hypertensive o mayroong mataas na blood pressure batay sa resulta ng National Survey ng DOH. Ayon kay Secretary Pauline Ginobial, nananatiling ang hypertension ang pangunahing dahilan ng pagkakasakit at maagang pagkamatay ng mga Pilipino. Sa tala ng DOH, tinatayang 200,000 na mga Pilipino ang namamatay taon-taon dahil dito. Yun nga ang delikado sa sakit na ito. Kalahati po ng mga may high blood, walang sintomas. Kalahati ng may high blood pressure, naglalakad sila, maayos ang pakiramdam nila, wala po silang nararamdaman na sintomas. Kaya naman ngayong buwan ng Mayo, inilunsad ng DOH ang nationwide blood pressure screening. Bukas ang lahat ng mga health centers sa bansa para dito. May Measurement Month 2017 ay nilaunch po natin yung advokasya na kailangan lahat ng Pilipino ay magpa-BP at least once a year, no, during their annual check-up. Si Tatay Milanyo, 57 taong gulang, nalaman niyang mataas pala ang kanyang blood pressure matapos magpa-check. 154 over 93. Siguro, kumakain ako ng mga taba eh. Mahilig ako sa taba. Mga chicharon. Muli namang nagpaalala ang DOH sa publiko na magkaroon ng healthy lifestyle upang makaiwas sa hypertension na maaaring maging sanhi ng ilang komplikasyon tulad ng massive stroke, heart attack, heart failure at kidney failure. Healthy diet, low salt, low sugar, low fat diet, high fiber. Exercise regularly, 30 minutes a day for 3 to 4 times a week. And then, iwasan ang paninigarilyo at iwasan ang alcohol. Mula sa Manila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita.
Pinatigil ng Food and Drug Administration ang isang pharmaceutical company at drugstore chain sa pag-aalok at pagbebenta ng immunization services nang walang kaukulang pahintulot. Pinagpapaliwanag din ito ang Sanofi Pasteur Incorporated at Watson's Personal Care Stores kung bakit hindi sila dapat sampahan ng administrative at criminal charges dahil sa pagsasagawa ng dengue immunization activities gamit ang Dengvaxia. Paglilinaw ng FDA, wala itong inilalabas na authorization sa alinmang drugstore o pharma company para magsagawa ng pagbabakuna. Dagdag pa ng ahensya, walang katiyakan ng kalidad ng naturang produkto at posibleng magdulot ng panganib sa katawan ng sinumang gagamit. Nagbabala naman ang FDA sa lahat ng drugstores at manufacturers na sumunod sa batas, lalo na at kalusugan at kaligtasan ng publiko ang pinag-uusapan. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, theuntvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Agriculture Secretary Manny Piñol hihingilin kay Pangulong Rodrigo Duterte na ideklara ang Benham Rice bilang Special Food Production Area. Mga istruktura na magpapakita na pagmamay-ari ng Pilipinas ang Benham Rice planong ilagay ng Department of Agriculture. Panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, inaasahan ngayong linggo. At komposisyon ng Bulakenyong singer-comedian, panalo sa first weekly elimination ng ASOP TV ngayong Mayo. Sa detalye po ng mga balita, nagsagawa na ng expedition sa Benham Rice ang Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources itong weekend. Plano ng kalihim ng DA na magtayo na ng isang istruktura sa lugar na may iba't ibang paggagamitan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Biyernes ng hapon ang sumakay ang mga opisyal at ilang tauhan ng DA at BFAR kasama ang mga kawani ng media sa MB-DA BFAR Multi-Mission Research Vessel. Sa distansyang 200 nautical miles mula sa Infanta, Quezon, inabot kami ng 20 oras bago marating ang Benham Bank na pinakamababaw na bahagi ng Benham Rice. Inabutan namin sa lugar ang ilang malalaking bangkang pangisda na ilang araw na ring nasa lugar. May mga nahuli na rin silang isda at pangunahin na rito ang tuna. Ang yellowfin tuna na ito ay may timbang na 40 kilo at may market value o mabibili sa halagang 12 hanggang 15,000 piso. Sa survey na isinagawa ng Department of Agriculture mula taong 2000 hanggang 2016, pinakamarami ang nahuli nilang tuna sa Benham Rice kumpara sa ilang karagatan na sakop ng Pilipinas. Ang Benham Rice ay isang undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Ayon sa DA, sa kabuuan ay may lawak itong 25 milyong ektarya. Ang 13 milyon rito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit noong 2012, idiniklara ito ng United Nations na bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Plano ngayon ng pamahalaan na magtayo na ng istruktura dito sa pinakamababaw na bahagi ng Benham Bank na bukod sa iba't ibang paggagamitan ay maipararating pa sa ibang nasyon na ang Pilipinas ang may karapatan sa lugar na ito. Ayon kay Secretary Emmanuel Piñol, kailangan pagbuhusan ng atensyon ng pamahalaan ang lugar na ito. Of course, that's part of our territory. And with that, I would call it a forward research base. With that facility, we could easily monitor the movement of other vessels in the area. We could come up with long-distance flying drones and continuously monitor the area. Ayon sa mga mangingisda sa lugar, kaagaw nila sa panguhuli ang mga Taiwanese. Ay masaitik yung kanila at may mga gamit silang kagaya ng fish-finder, radar. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 30 bilyong dolyar ang nawawala sa Pilipinas kada taon dahil sa illegal na pangingisda. Sinimulan ng DA at BFAR ang paglalagay ng 15 payaw na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso. May palutang itong mga dahon ng niyog na nagiging atraksyon sa mga malalaking isda gaya ng tuna.
dahil sa pagkain nila na pumupunta o naiipon sa lugar. Payaw, nandun lang kami. At ang isda naman naandun din. Paniniwala ng ilang eksperto, ang Benham rice ay mayaman sa langis at mineral. Subalit kung kalihim ng kagawaran ang tatanungin, I will recommend to the President that Benham rice be declared as a special food production area, protected from mineral and oil exploration, and it should just remain as a food production area. Mula sa Benham Rice, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Inaasahan naman magpapatupad muli na malakihang rollback ang ilang kumpanya ng langis sa presyo ng kanilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tinatayang piso hanggang piso at 10 sentimos ang mababawas sa halaga ng bawat litro ng diesel. Samantala, 90 sentimos naman hanggang piso kada litro ang posibleng matapya sa presyo ng gasolina at kerosene. Noong nakalipas na Martes, una nang nagpatupad ng hanggang pisong rollback ang mga kumpanya ng langis. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robuza ang mga balita sa Luzon na imbaga bigat. Bradley. Wen agyaman June na imbag nga bigat kenyam. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon region. Mairogin nga si pupuno nga maimplementar no sumarno nga tawon dito'y Baguio City dahil ordinansa nga mga iparit iti panang usar ken pananglako iti plastic nga bag, containers, styrofoam ken dumapay nga pada dagitoy. Dahil ket kalpasan nga maipasa iti Baguio City Council sa may katlo nga panagbasa na daytoy plastic and styrofoam free Baguio Ordinance. Dagiti lumabsing gitoy a ordinansa ket mabagaan wenno may pasara iti negosyo kadagiti owners nga awan iti business permits da iti umuna nga panaglabsing. At damat iti mabayadan nga multa nga 1,000 piso para iti may kadua nga panaglabsing. 3,000 piso mat iti multa wenno 8 nga oras nga community service para iti may kadua. Iti bayong ordinance iti tawon nga 2007 nga mangibaon iti panangusar iti bayong wenno body bags ken recyclable bags imbis ko mga plastic. Nga madimot daytoy nga naprobaan idi. Pinaldo Nueva Ecija idi Sabado. Kabayatan na, napuuran mat dati nasurok may 1 milyon at piso nga balor iti balbalay ken gamgamit sa Jay Lucena City. Dati iti damag sini Japet Kablayda. Sa Nueva Ecija, patay ang mag-asawang sina Jerry at Alisa Abisabis at sugatan naman ang isa pang kasama ng mga ito matapos pagbabarilin lang hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Poblacion 1 sa bayan ng Peñaranda noong Sabado ng umaga. Sa imbestigasyon ng Nueva Ecija Police, kumakain ang mga biktima sa isang restaurant na pag-aari ng pamilya ng mga ito. Biglang dumating ang isang lalaking nakasombrero at pinagbabaril ang mga ito. Pagkatapos ng krimen ay agad na tumakas ang suspect sakay ng isang itim na Toyota Vios. Nais ko na mga alaman nilang lahat, ala namang masamang pag-ugali ang aming anak. Bakit naman nila ginanon? Mahal na mahal ng mga taong bayan. Patuloy naman ang isinasagawang follow-up operation ng mga otoridad para sa agarang ikadadakip ng suspect. At sa Quezon Province, tinupok ng apoy ang isang bahay pagkakatipon ng isang religious group at 6 na karating nitong establishmento sa Lucena City noong Biyernes ng hapon. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng halos 1 oras. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa insidente. Ayon sa Lucena City Bureau of Fire Protection, tinatayang aabot sa 1.1 million pesos ang halagang tinupok ng apoy. Sila ay totally burned. Totally burned sila, ibig sabihin wala nang papakinabangan, sunog na talaga. Kasama ang Nueva Ecija News Team, Japet Kablayda, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon region. Manipod ditoy Baguio City. Agsublikin niya, June. Agyamanak Bradley Robuza. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Monica ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas.
Nasikop ang usa ka drug pusher sa gipahigayon nga buy-bust operation sa Bajan Police sa Cebu gahapon. Giila ang sospechado nga si Jesse M. Nasin Bejo, 26 anyos, residente sa Barangay Sohoton. Nakuha gikan sa sospechado ang 5 ka mga gagmay nga plastic nga adunay sulod nga gidudahang shabu. Gingong pipila ka semana nga gimonitor sa mga pulis ang sospechado tungod sa mga impormasyon nga nagbaligya kini o ginadiling droga sa mga kabatan-unan. Sa laing bahin, nasikop sab sa usa ka joint buy-bust operation sa Police Provincial Police Office 7 ug Regional Special Operations Group 7 ang usa ka high-value drug target miaging Sabado sa Barangay Nahawan, Clarin, Bohol. Giila kining si Teofilo Tampos, 47 anyos. Nakuha gikan sa sospechado ang 3 ka kilogramo nga gidudahang shabu nga gibana-bana nga adunay street value nga 18 ka milyong piso. Si Teofilo kay usa ka sa mga big-time drug pusher sa dakbayan sa Bohol. Og kanaam nga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo, Monica. Daghang salamat, Deb Riveral. At mula naman sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao mula kay Victor Gozare. May buntag, Victor. Gikan sa rehiyon sa Mindanao. Bukod sa Davao City Tourism Office nga maablihan ang pipila ka mga tribal communities isip bag-ong atraksyon sa dakbayan. Ani ang report ni Marisol Montaño. Sumala sa datos sa Davao City Tourism Office, miabot og 160,000 ang tourist arrival sa dakbayan atong bulan sa Marso. Labaw kini og 10% kung itandi atong niaging tuig. Samtang gilauman usab nga mas daghan pa ang mobisita sa syudad subay sa pagsaulog sa Kadayawan Festival sa Agosto. Pinaagi sa Executive Order No. 22, sugdan na sa lokal nga panggamhanan ang pagpangandam alang sa Kadayawan Festival 2017. We are aiming for a global Kadayawan. Yun yung gusto ni Mayor Sara. That's to involve yung most especially the ASEAN countries sa Kadayawan Festival natin. Kauban sa iandam sa city government ang community-based tourism, diin ablihan sa mga turista ang komunidad sa mga lumad sa syudad. It's going to be a development program for our indigenous peoples. Now, what makes this different with other kinds of tourism, even with ecotourism, is that yung magmamanage kasi ng CBT or community-based tourism are the tribes themselves. Sa maong programa, masinati mismo sa mga turista ang kultura ug ang pamaagi sa mga lumad aron mabuhi diha sa ilang mga komunidad. Adunay 11 ka mga lumad tribes sa tibuok syudad ug 2 pa lang ang interesado sa maong proyekto. Gikan sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Problema ang mga nanginabuhi pinaagi sa basura sa Cagayan de Oro City tungod kay naglisod sila karon human nga gisirad ana ang open dump site sa syudad. Ano ang report ni Jackie Estacion? Nanghangyo sa lokal na gobyerno ang pipila ka mamalitay og basura sa dakbayan sa Cagayan de Oro aron matabangan sila na matagaan ug mapanginabuhian. Sukad sa pagsugod sirado sa open dump site sa lungsod na wad-an na sila og regular nakita. Matud pa kay Jobert de la Peña, 25 anyos, nga mamalitay og basura sa Upper Dagong Carmen dump site kung sa una mukita sila og 500 adlaw-adlaw. Apan karon kay wala na kini kasiguraduhan kung aduna ba sila kitaon. Karon kay wala na basura. Wa na san mibugasad, wa na say gatas akong batasad. Ang basura rabi among gasaligan. Tagalam niya ganing trabaho gyud, wa na may basura. Trabaho lang amo. Kung trabaho yata, mo trabaho sa mi. Apan matud pa sa City Local Environment and Natural Resources Office, aduna nay kamulong programa mahitungod sa mga naapektuhan sa pagsira sa dump site. City government talagang may programa for them, no? Ang naka-anchor na sa programa on the waste pickers affect displays ng closure and rehab sa dump site
na nandun sa City Social Welfare and Development Office. Kinahanglan lang magpakita sa ilang dawatanan ang miski kinsang apektado sa dam site closure. Abril 16, 2017, opisyal nga gisaradaan sa City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO ang Upper Dagong Carmen Dam Site. Sumala sa Article 6 Republic Act 9003 na ginadili sa pag-abri sa open dam site aron sa mga solid waste. Gikan sa Cagayan de Oro City, ako si Jackie Estacion, humataw sa balita. O kana ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Gikan diriya sa Davao City, baligya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cozare. Panalo sa first weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong buwan ng Mayo ang komposisyon ng isang singer at comedian mula sa Bulacan. Narito ang report ni Monokson. Our Song of the Week. Determinasyon at tiyaga ang naging puhunan ng comedian, singer at composer na si Rolando de la Cruz ng Bulacan sa pagkapanalo niya sa first weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong buwan. 4 na beses nang sumali si Rolando sa ASOP TV at ito ang ikalawang pagkakataon na siya ay nanalo sa weekly elimination. Maligayang ko sa pagbabalik ko dito. Salamat God. So talaga medyo may konting challenge sa akin, pressure sa akin kasi alam ko maganda yung song. Sa kanyang mga karanasan sa buhay, kinuha ni Rolando ang inspirasyon ng isulat ang awiting Heto na Naman. May kakulitan, pabalik-balik na humingi ng tawad, nangako ako, nagsisisi. Yung pinagbasihan ko, pinagkunan ko noong letra nitong kanta ko. Ayon pa sa Bulakenyong composer, hindi niya pinanghihinayangan ang ilang beses na pagsali niya sa ASOP dahil marami siyang bagong natututunan lalo na sa mga judges. Ang unang nakita ko rito ang problema ay yung tinatawag na melodic lyrical incompatibility. Kasi yung melody by itself, meron siyang istorya eh. Meron siyang tumataas yung musical sense niya, tapos bumababa, nagre-resolve. So ito si Doc Mon, talagang bilib ako kay Idol. Para ako nag-aaral. Kaya salamat at ako'y muling nabalik dito sa ASOP. Nakalaban ni Rolando sa weekly elimination ang likhang awit ni Ryan Manal ng Quezon City na Sapagkat Ikaw Ang Aking Tanglaw. At ang God is the Greatest Love of All ni Arturo Go ng Caloocan City. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Heto na naman. Congratulations no sa nanalo from Bulacan Weekly. Abangan pa yung mga susunod na mananalo sa ating ASOP. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, May 8, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jules Riao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.